titignan mo ang kahit alin sa mga sandy case, magtataka ka rin kung bakit ba ito pinag-aagawan. Wala ka pong makikita dito kundi buhangin o durog na coral. Ni walang bato, wala ni isang dahon, wala man lang 7-Eleven. Literal na sandbar lamang po ito na nakausli mula sa tubig. Apat po itong sandy cay mula sandy cay 1 hanggang 4. Ang pinakamalaki sa kanila ay 100 metro lamang ang haba. Ang pinakamalit naman, wala pa pong 10 metro. Pero ayon kay Retired Admiral Romel Ong, ang dating Vice Commander ng Philippine Navy at dating Commander ng Naval Forces West na nakabase sa Palawan, muntik na itong matayuan ng Pilipinas ng isang military outpost. Taong 2017 daw, isang taon lamang mula nung South China Sea Arbitral Award, binalak daw itong tayuan ng Philippine Navy ng isang maliit pero permanenteng istruktura na gawa sa prefab na simento at nipa. Lalagyan sana ito ng tauhan na galing sa Pag-asa Island kung saan meron tayong permanenteng komunidad at airstrip. Ang balak, may tauhan sa outpost na ito na round the clock or 24/7 na susuportan po ng pagkain at gamit galing sa Pag-asa Island. Ang tingin kasi ng Navy, ang Sandy Cay ay bahagi lamang naman po talaga ng T2 o yung Pag-asa Island. 2 o 3 kilometro lamang kasi ang layo nito mula sa Pag-asa Island at ang tawag pa nga dito ay T2 Reef. Yun lang, bago mapatupad ng Philippine Navy ang pagtayo ng outpost na ito, inutos raw ni dating Pangulong Duterte na huwag na po ituloy ang plano. Maaari naman na nag-ingat ang administrasyon na hindi mapagbintangan na lumalabag sa mga international agreements. Sa 2002 Declaration on the Code of Conduct in the South China Sea na pinirmahan ng China at ng mga ASEAN member countries, nakasaad na ang mga uninhabited features sa South China Sea ay hindi po lalagyan ng mga tauhan. Gayunpaman, taong 2020, binago po ng munisipyo ng Kalayaan ang pangalan ng Sandy Cay. Ang bagong bansag sa Sandy Cay noong 2020 ay Pag-asa Cay 2. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.